それではメッセージに入っていきたいと思います。Okay, tayo po magsisimula ng ating mensahe sa araw na ito. 先週お話ししました通りに、私たちの教会の今年のビジョンは霊的成熟に踏み出すということです。So gaya na aking binahagi sa inyo, kaya nung nakaraang linggo, ang ating po magiging vision ngayong araw na ito, maging direksyon natin is tayo'y lalago sa ating pananampalataya. もう一度大きい声でこの今年の御言葉をみんなで読みたいと思います。 So one more time, babasahin po natin yung サン word デーの for this year. ワーシッププログラムを開いてください。 So buksan po natin yung ating Sunday worship program. Nasa じ gitna ゃ siya. あここ新明記の11章の24節を一緒に読みましょ So basahin po natin sabay-sabay yung talatang ito. う。よろしいですか？ Okay na ba kayo? それでは読みます。ワン、ツー、スリー。あなた方が足の裏僕は読めませんでした。Okay, hindi niya nabasa.ワン、ツー、スリー。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。言い訳ですけど、なんかまだフラフラしちゃってなんかちょっと集中できる。この先週話したことで皆さん分かったかと思いますけども、この足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなるという意味はですね。So last week ibinahagi ko sa inyo yung mensahe na ito. Siguro naintindihan naman niyo ibig sabihin ng lahat ng lugar na aapatan na yung pahay sa inyo. 聖書ではよく足が出てきますけれども、足というのは私たちの行いを表しています。 Meron dito salita ito na babanggit na yung paa na aapakan natin. So ito po yung paa, titingnan natin yung talampakan ng ating mga paa. Ito yung sinasabi ng Biblia. 私たちのね、福音の備えを吐きなさいとエペソ書では書いてますね。 Kasi nasulat sa Bible na i-prepare mo yung paa para sa paghahayag na salita ng Diyos. またローマ書の10章ではね、福音を運ぶ人の足はなんと立派でしょうと書いて And ま in す。 the Romans chapter 10, sinasabi rin na mapalad yung taong nagdadala ng Ebanghelyo. 福音を拒絶した人たちに対しては足の裏の塵を払い落としてその場所を出てきなさい。 So meron ding mga disipulo na kung saan sila nagasik na yung salita. Sinabi ng Panginoon na ipagpag nyo yung paa para wag madala yung salita ng Diyos. だから私たちのこの足の行いというのは私たちが神の御言葉に従って生きるということを表 So す。 yung sinasabi, ang action ng ating mga paa, ito yung ginagamit natin, magsisimbolo para sundin natin yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. ヨシアは約束の地に入って足の裏で踏んだ場所は全部その土地が与えられるという約束をもらいました。 Si Joshua ganun din, nung ma-receive niya yung pangako ng Diyos, natanggap lang niya ito nung inapakan niya mismo yung lugar na kung saan aktual na napakan ng kanyang talampakan. それを今の私たちにどのように当てはめるべきでしょう。 So paano natin i-apply sa ating sariling pamumuhay? その適用はですね、私たちは御言葉によってたくさんの約束、これが約束の地ですね、約束が与えられていますけれども、その御言葉を行ったものが、行った御言葉が自分たちのものになるということです。 Alam natin ang salita ng Diyos, halos lahat yan, napakaraming pangako o ipinako ng Diyos sa atin. Pero yung aapakan ng ating paa, ibig sabihin yung ating ginawa lang, yun lang po yung mapapasa atin. よく理解してください。 So sana maunawaan natin ito. 聖書を読まなかったら何の意味もありません。 Kasi ang salita ng Diyos, kapag hindi mo ito binasa at hindi mo ito tinanggap, wala po siyang kabuluhan. ここにはたくさん神様からの約束が書かれていますけれども、自分のものとして受け取らなかったらそれは自分のものになりません。 Alam natin na salita ng Diyos ay puno ng pangako ng Diyos para sa atin. But not unless we receive yung word na yun, i-apply natin sa ating sarili, hindi po ito mapapasa atin. だけど読んで信じるだけでは不十分です。 Then it's not enough na ito'y basahin lang o atin lang ilagay sa ating isipan. 読んで信じた人は信じているならばその御言葉を行った時にその約束は自分のもの。 Dahil kinakailangan ng bawat isa na magbasa ng salita ng Diyos, sumampalataya ka sa salita ng Diyos, dapat pagkatapos ng palataya, ito'y iyong gawin, saka lang mapapasa yung pinangako ng salita ng Diyos. 今日はこの御言葉について語りたいと思い So ます。 today, regarding salita ng Diyos, ito po yung aking ihahayag sa inyo sa araw na ito. これからですね、その今年の目標である、霊的成熟について5回のシリーズで話していきますけれども、今日の第1回目は御言葉によって私たちが成熟するということです。 So from now on, meron pa akong 5 mensahe na related sa aking ihahayag sa inyo. Tayo lalago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Then today, yung number 1 series na ihahayag ko sa inyo
yung tayo palalagoy natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita 私たち ng が Diyos. 信仰的に成熟するためには、この御言葉を読まなければ信仰的成熟はありません。 So for us to be matured, kinakailangan nating basahin yung salitahan ng Diyos. 私たちが御霊の人になるためには、御霊の人を育てるためには、御言葉を読んでいく必要があるんです。 So for us to be a spiritual person, we need also to read the Word of God. 箴言の4章23節をみんなで読みたいと思います。よろしいですか？箴言、can you proceed one more? はい、プロバーブね。 Okay, basahin natin sa Proverbs chapter 4, verse 23. じゃあみんなで声を合わせて読みましょう。 Sabay-sabay po nating babasahin ito. ワン、ツー、スリー。力の限り見張ってあなたの心を見守る。命の泉はこれからもう一度読みましょ Isa pa po, う。 basahin はい natin ulit. 力の限り見張ってあなたの心を見守り、命の泉はこれから湧く。はい。ここで言ってるのは、ね、私たちの命、私たちの信仰の一番大切なものは心から、ね、心の中で育っていくということです。 So ang inahayag po rito, tayo para maging matured sa ating spirito ng pananampalataya, magsisimula po ito sa ating puso. 皆さん野菜とかね、お花とか育てたことありますか？ So kayo ba nagpalago na ba kayo ng gulay o di kaya bulaklak yung flowers? ジンさんのホビーですね。 It's the hobby of Ate. 私もね、日本にいた時ガーデニングがすごい大好きで趣味 So で si Pastor Shino nasa Japan dahil nakahiligan po niya yung gardening. 僕はよく仕事をしてるとですね、いろんなお花屋さんとかで珍しい花とかが売ってるとそれを買ってきてよく庭に植えてました。 So siya din kapag kasi kung saan sa pumupunta pagka oras ng trabaho, pag pauwi na siya, makikita niya iba't ibang mga bulaklak. Ito yung binibili niya at inuwi niya sa kanilang 北 bahay. 海道はですね、土がいいのでじゃがいもとかすごい大きいやつがいっぱい取れるんですね。 So sa Hokkaido kasi napakaganda ng lupa. Kaya yung mga potatoes malalaki. ね、もうとっても美味しいです。 Then masarap. ただね、一つ悩みはですね、僕いつも思ってたんですけど、なぜね、野菜とかお花とかは雑草のように勝手に生えてこないのかっていうことですね。 However, meron siyang naisip habang tinitignan niya o inisip niya yung mga bagay na ito. Bakit yung mga gulay o ibang tanim, hindi siya gaya ng damo na hayaan mo lang iskusa siyang lumalago? 雑草は何のケアもいらないのに勝手に成長します。 Dahil alam natin yung mga grass, kahit hindi mo siya alagaan, kusa po itong sumisibol at lumalago. そしてですね、お花とか野菜よりも成長が早くて実をつけるのが早いんですね。 Then, compare sa mga iba't ibang mga halaman o compare sa mga gulay o bulaklak na tinatanim, ang damo po ay laging unang at lumalago at あ namubunga. っという間に種をつけてまたそれが散らばってどんどん増えていきます。 Then, makikita natin kapag ito'y nagbunga na, yung kanyang pinakabuto kakalat at ito'y tutubo na naman. 僕はちょっと考えましたね。この雑草の DNA をなんとか野菜とか花に入れて勝手にどんどん育つようになったらすごいんじゃないか。 So, naisip nga rin niya na yung mga damo, yung kanyang pinaka-DNA noon, paano kaya kunin niya ito? At ito i-impart niya ron sa mga gulay, sa mga bulaklak, para hayaan mo na lang gulay at bulaklak, kung saan na rin silang tutubo. ね、野菜とかお花っていうのは本当に毎日毎日のようにですね、雑草を摘み取ったり余計なね、枝葉を摘み取ったりしないと立派な実が育っていかないんです Dahil ね。 alam natin na ang gulay, o di kaya mga bulaklak, not unless na ito alagaan mo araw-araw, bunutan mo ng damo ng kapaligid sa kanila, alagaan mo ito, not unless na gawin mo ito, hindi talaga sila lalago at bubunga. これはある一つの真理を表していると思います。 So merong isang principle na gustong ihayag o gusto kong ihayag sa inyo sa salitang ipinapahayag ko sa inyo ngayon. 私たちに当てはめると、私たちの肉の人というのはですね、放っておいても勝手に成長します。 So ganoon din po, pag i-apply natin sa ating sarili yung ating flesh, yung ating nature, kahit hindi mo ito alagaan, kusa po itong lumalago. 肉の人というのは、ね、生まれたまんまの、生まれつきのまんまの神を知らない人間のことですね。 Dahil yung natural na tao, sabihin natin tao makalaman, kahit na hindi mo ito alagaan, kusa po itong lumalaki at lumalago. 別の言葉で言うならば、罪深い私たちの性質です。 Ito yung normal natin parang sinful nature na na-impart na po sa atin. しかし、霊の人は、ね、一生懸命努力しないと霊の人は育っていきます。 However, for the spiritual person, not unless na ito'y in-nurtured mo, ito'y alagaan mo, hindi ka po magiging matured. ね、もう肉の人というのはですね、例えば、ね、赤ちゃんに、ね、赤ちゃんの時から何にも教えてなくても嘘をつくようになります、ね、人を妬むようになります。
またね、腹立ったり怒ったりするようになりますね。 Dahil alam natin na yung flesh man, mula sa pagkabata, kahit hindi mo ituturuan na magsinungaling, hindi mo ituturuan magalit, natural yon na siya ay lalaki, magsisinungaling, magagalit sa tao. しかし、人を許すこととか、人を励ますこと、愛することっていうのは教えられていかなければ、訓練されていかなければ身についていきません。 However, dun sa tao, not unless na ituro mo yung pagpapatawad, yung pagbibigay ng encourage sa ibang tao, not unless na ituro mo to sa isang tao, lalaki siya na hindi niya matutunan yung ganitong bagay. もう何の訓練をしなくても、人の悪口を言ったりとか、ゴシップ言ったりする、そういうことは上達していきます。 However, on the other hand, yung flesh man, yung mga pagchichismis, pagtatraidor sa ibang tao, parang natural na papasok sa isang tao ito kahit hindi mo ituturo sa kanila. この世は肉の人を育てるものでたくさん満ちています。 Makikita natin na dito sa pagbungmod sa ating sanlibutan, kahit hindi mo palaguin yung flesh man, natural lang po silang lumukot. テレビを見ても、映画を見ても、インターネットを見ても、もう自分たちの欲望とかを成長させて、本当に情欲を育てて、立派な肉の大人に成長させてください。 Dahil kahit di mo man ito gawin, makikita natin na ang flesh man as natural siya magiging matured sa pamamagitan ng TV, iba't ibang mga pinapakita sa labas o kanilang pwede nang gayahin sa pang-araw-araw nilang pamumuhay sa libutan. 肉の人が成長するために必要な食べ物、それは罪と欲望です。 Kasi alam natin na para maging matured yung isang flesh man, ito po yung ating desire at saka yung kasalanan na nagagawa natin araw-araw. しかし霊の人が、このように愛とか平安とか喜びとか親切とかそのような霊的な実を結ぶためには何が必要でしょうか。 However, for a spiritual man, para ma-develop niya yung love, yung peace, yung iba't iba pang mga magandang bagay, ano bang mahalagang bagay na dapat gawin ng isang tao? 霊の人の食べ物というのは何でしょう。イエス様がこのように言いました。 So what is the food of a spiritual man? Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. 人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。 Ito yung sabi ng ating Panginoon, man does not live in bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. この御言葉を言ったら日本人の人が、いや、日本人はパンだけでなく米で生きていると言いましたけど。 So kung Japanese, siguro sabihin ng Japanese, hindi lang bread kami mabuhay. But kailangan namin ng kanin. Dahil ang Hapon, kanin ang kinakain. フィリピンの人もたくさん米を食べます。 So of course, for the Filipino, marami rin ang kinakain natin ay kanin. Di そういう ba? ことを言ってるんじゃないですね。 But this is not my point. 私たちの体っていうのは食べ物だけで育ちます。 The point here is yung ating pangangatawan, hindi lang po ito dapat na palaguin sa pamamagitan ng pagkain 体 ng を作る tinapay. のは食べ物以外ありませんね。 So, but of course, yung ating katawan, unless na tayo kumain ng natural na pagkain, hindi po natin ito mapapalago. しかし私たちの霊の人の食物は何かというと御言葉だけです。 However, for us as a spiritual person, paano ba natin palalaguin ito? Yung Word of God lang po ang makapagpapalago natin. 体が食べ物でだけで育つように、私たちの霊というのは御言葉によってのみに育ちます。 So aside from the nurturing of our flesh man o ating katawan, kinakailangan din po nating palaguin ang ating espiritu. 神様は私たちが成長することを願っています。 So this is the will of our God for us to be matured. 時々クリスチャンでですね、こういう人になりますね。もう私は救われたので、もうこれ以上別に成長しなくてもいいんです。 So minsan, may mga tao din na nagsabi, no, sis, ako'y saved na, siguro hindi ko na kailangan gawin pa yung mga bagay na yun dahil ako'y ligtas na. もう別に毎週教会行かなくても、聖書を毎日読まなくても、もう天国行けるからこれで十分なんですよ。ほっといてください。そういう人がいるんです。 So meron ding tao na nagsasabi, no, hindi ko na kailangan pumunta pa ng church, hindi ko na kailangan magpasa pa ng Bible dahil ako'y ligtas na. Since ako'y ligtas na, pupunta na ako ng langit. So hindi ko na kailangan gawin yung mga bagay na yan. だけど、成長するというのは親の願いです。 However, for us to be matured, ito po yung kalooban ng ating mga magulang. 20年経っても30年経っても自分の子供がおむつをつけてておしゃぶりしてて、あ、可愛い可愛いって言ってる親はいないですよね。 Because ang ating mga magulang, umabot na ng 20 o 30 years ng edad natin, walang magulang na masisiyahan na yung kanang anak, dumidede pa sa edad na gano'n, di po ba? だけどクリスチャンだけはですね、20年経っても30年経っても、あ、このおむつは外したくない、このおしゃぶりだけで十分だ、そうやって言ってる人
がいるんです。So, i-apply natin sa mga Kristiyano. Meron din mga Kristiyano na nagsasabi na kahit 20 years na sila o 30 years na sila sa pananampalataya, kahit naka-diaper pa rin sila, ayaw pa rin nilang tanggalin yun. Gusto pa rin nila yung ganung pamumuhay. 神様は私たちが成長することを願っています。The will of God is for us to be mature. どのように成長するんでしょうか。 So, paano ba tayo magiging mag-grow? それはイエス様に似たものとなる。それが私たちの成長のゴールです。 Ang ating goal is maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus, to be Christ-like. ね、イエス様のように私たちがなって何をするんでしょう。 So ano bang gagawin natin para tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesus? イエス様がしたことと同じことを私たちがする。それが私たちの人生の目的使命です。 So the goal or parang pinakakalooban ng ating buhay sa liputan is gawin din mismo yung ginawa ng ating Panginoong だか Jesus. ら神様は私たちに成長を願っているんです。あなた方がイエス様のようになって、イエス様がしたことと同じことを出て行ってしなさい。 So こ this れが is イ the エス様 reason の神様の願いですね。 kung bakit ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ay maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Sundin din natin at gawin din natin kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. だから私たちの責任は、私たちは努力して霊の人を育てなければなりません。 So this is our responsibility na kailangan for us mag-participate din tayo para ang ating spiritual na pamumuhay ay lumago at maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. 先週からずっとヨシアについてお話ししてますけれど So も、 since last Sunday, ang dinidiscuss ko sa inyo is regarding sa topic ni Joshua. ね、エジプトから出てきたイスラエルの人たちはなぜ荒野で滅びたのでしょう。 So ano ang reason why yung mga Israelites from Egypt nasa wilderness, lahat sila ay napahamak? Anong dahilan sa なぜ panahon? 彼らが荒野で滅ぼされたんでしょ So bakit sila lahat ay napahamak sa う。 disyerto? その一番の理由は彼らは肉の人のままだったということです。 So one reason is kahit na sila ay lumabas na at naging malaya na, as is naging sila ay naging flesh men. 神様の命令に逆らい、 Hindi sila sumusunod sa kalooban o sa kautusan ng Diyos. そして自分の欲望に従って生きる人でした。 Mga tao sila na kung saan na sinusunod lang nila ay yung kanilang mga desire, yung kalooban nila. そういう人はカナンの地にふさわしくありません。 So yung mga taong yun, they are not worthy to enter the Canaan. なぜですか。 Bakit? カナンの地というのは罪と欲望に満ちた偶像礼拝の地でした。 Yung lugar ng Canaan is kung saan gano'n din talamak din yung kanilang kalooban ng laman at lahat mga idol worship ang naroon. その敵を滅ぼして神の国に変えることがイスラエルの使命だったんですね。 Yung pinaka-goal ng mga Israelita is yung lugar na yun na kanilang papasukan, ibabaguhin nila ito at maging ito'y kaharian o maging isang だから kaharian ng Diyos. 肉の人のままでカナンの地に入っていったとしたら、彼らは必ず罪と欲望で、ね、巻き込まれて、ね、自分たちは勝利することがありませんでした。 So ito yung dahilan kaya hindi sila inalang pumasok doon. Dahil kung sila'y papasok na as is, na wala sa kanilang spiritual na kaalaman o pamumuhay, ganun din mahahawa lang sila at sila'y mapapahamak lang din sa lugar na kanilang pupuntahan. 霊的に新しく変えられた人だけが約束の地に入ることができたんです。 That's why, as a result, nakita natin na yung mga naging spiritual matured na mga Israelita, yun lang yung mga tao na nakapasok sa Kanaan. 神様はヨシアに向かって、ね、あなたが約束の地に導けと言ったんですけれども、ね、たった一つだけヨシアに条件を課しました。 So that's why, nung sinabi ng Panginoong Diyos kay Joshua na ikaw ay pupunta doon sa ipinangakong lugar sa Kanaan, pero may isang kondisyon. ヨシアに与えた条件とは何でしょう。 Ano ba yung kondisyon na binigay ng Diyos kay Joshua? ヨシア記の一章の8節をここを読みたいと思います。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。 So this sinabi ng Diyos sa Joshua 1:8, sabi dito, do not let this book of law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. ヨシュアに神様が与えた命令、それはただ一つ、御言葉を愛し、それを行えということです。 Ito yung kautusan o kondisyon na ibinigay ng Diyos kay Joshua. Sundin mo ang salita ng Diyos at ito ay yung i-apply sa pang-araw-araw. もし大統領がですね、戦争するときに将軍を選ぶときに、ね、どのような条件を考えるでしょう。
So sa palagay mo, kung isang presidente, tinawag niya ang general upang makibaka, anong kondisyon sa palagay niyo ibibigay ng presidente? やっぱり戦いの経験がある人でなければならない。 So of course, pipili siya na ang kanyang kondisyon ay yung merong experience sa battle. ね、リーダーシップがなければならない。 Of course, para doon sa isang general, kailangan merong leadership yon. 自分たちの、ね、武器とかに精通している、よく分かっている人でなければならない。 So yung tao kanyang pipiliin na is yung familiar pagdating sa mga armas o pagdating sa いろんな pakikibaka. 条件を課すと思います。 So marahil iba't ibang kondisyon ang kanyang ibibigay doon sa taong pipiliin niya. しかしですね、神様が与えた条件はただ一つ、御言葉を愛し、それを行う人になりなさいということです。 However, kung titignan natin dito, isa lang ang kondisyon na hingin ng Diyos para sa tao. Ito, love the Word, then ito'y iyong i-apply sa araw-araw mong buhay. もし、ね、あなたが学校で、ね、成績が優秀になりたかったら、 Kung ikaw ay nag-aaral sa isang eskwelahan at hindi naging maganda yung iyong record, ね、もしあなたが会社で、ね、本当に、業績を上げて成功したかったら、 so kung gusto mo rin ngayon, pagdating mo sa trabaho na, gusto mo ma-promote, maging maganda ang iyong sitwasyon. もしここの中結婚している奥さんたちが本当に素晴らしい家庭を築きたかったら、 So kung meron man dito mga single na gusto mo, pag nag-asawa ka, maging isang excellent o maganda ang magiging pamilya mo. 聖書は繁栄する約束を与えています。 So merong isa na magiging prosperous ka na ipinangako ng salita 別 ng の Diyos. 翻訳で言うとサクセスですね、成功する秘訣を聖書は教えています。 Merong isang sekreto, ulihim ang salita ng Diyos para maging successful ka. O sabihin natin success o prosperous. 聖書がいつも語っている人生のサクセス、ね、人生の繁栄の条件はただ一つ、ね、御言葉を愛しそれを行いなさいということです。 Isa lang po ang laging sinasabi ng Biblia para maging successful yung isang tao. Yun po yung love the word, then ito'y sundin mo at i-apply sa pang-araw-araw. 詩篇の一編の3節でもね、御言葉を愛し、ねそれを行うならば、その人は、ね、水路のそばに植わった木のようだ。何をしても栄える。ね、何をしても栄えるというのが、ね、聖書の言っている約束でした。 So nabasa natin sa Psalm chapter 1, mababasa natin na ang bawat isa na sumusunod sa salita ng Diyos, siya ay magiging isang kagaya ng puno na ipinunla doon sa dumadaloy na tubig. Ano pat ang kanyang gawin lagi, siya ay laging magiging prosperous at ここで magtatagumpay. も詩篇の一編の3節と同じですね。 So the same din po dito sa talatang 主の ating 教えを binasa. 喜びとし、昼も夜もそれを口ずさみなさい。要するに、御言葉をいつも愛し、それを行っていけるならば、あなたは何をしても栄えるんだということです。 So ito yung pangakong sinasabi rito na mahalin mo yung salita ng Diyos. Ito yung isipin at i-apply sa pang-araw-araw mong buhay at ikaw ay magiging matagumpay kahit ano pa man ang iyong gawin. 天のお父様は自分の子供たちが繁栄し成功することを願っています。 Our Holy Father, isa lang po ang kanyang desire na ang kanyang mga anak ay maging matagumpay sa buhay. そして、神様はヨシアたちが神の国を取って、そしてそこを約束の地を取って、そこに神の国を建てることを願っていました。 So ito rin po yung kalooban ng Diyos sa kaila Joshua na through the promised land o yung Kanaan, sila'y mababago at sila'y pupunta mismo sa aktual na kaharian ng Diyos. そして神様は今でも私たちに学校で、職場で、そして家庭で、ね、私たちが勝利し、繁栄し、その場所で神の国を広げていくことを願っています。 And even until today, the will of God is the same. Maging sa ating tahanan, tayo maging matagumpay sa ating trabaho, sa eskwelahan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, yun ang kanyang kalooban na bawat isa ay laging nagtatagumpay. 神の国を築く人たちは神の言葉を愛し、神の言葉を行う人たちです。 For those who want to build the kingdom of God is yung mga tao na nagmamahal sa salita ng Diyos. Dahil through the Word of God, palalaguin po nila at i-establish nila yung kaharian ng Diyos. じゃあ、御言葉がどのような力があるのか、御言葉が与える力、そのことについて3つお話ししたいと思います。 Now, ano ba ang makukuha natin o mapapala natin dito sa salita ng Diyos? Meron akong tatlong topic na gustong ibigay sa inyo na siyang makukuha natin sa pag-aaral ng 御言葉にはどんな力があるんでしょう。 So what kind of strength can we get from the Word of God? Number one, 自分自身を作り変える力を与えます。
So ito ang power o kapangyarihan na makapagbabago sa ating sarili. 肉の人の人生がどのような人生か聖書がこう言っています。 Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dun sa flesh man. 欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。 Sabi dito, then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. 肉の人とはどういう人でしょう？ So ano ba yung sinasabi nating flesh man o yung makalaman? 肉というのは神の霊を持っていない動物と同じです。 The flesh, sabihin na natin, ito kagaya ng isang hayop na wala siya espiritu ng Diyos na nananahan sa kanyang sarili. 動物がどのような原理で行動するか知ってますか？ So alam natin alam ba niyo kung anong principle ng isang hayop? それは欲望に従って行動するだけです。 Yung hayop is sumusunod lang, depende kung anong desire ng kanyang sarili. 何の高い思想も考えも持っていません。ただ欲望のままに生きてるだけです。 Wala siyang ibang mga idealism na sinasabi sa kanyang sarili, but he just do kung ano ang desire ng kanyang sarili, kung anong gusto ng kanyang laman. しかし人間が獣と同じようにして行動するならば、その欲が罪を生み、罪が死を生む。これが聖書が言っている肉の人の人生です。 Then this is the one na ini-explain na salita ng Diyos. Kapag ginaya rin natin ito sa ating sarili bilang tao, yung ating kasalanan, pag ito'y nanganak, ito'y magbubunga ng kamatayan. このように生きているせいでどれだけ悲惨な事件が起こっているでしょう。 So titignan natin kung ang mga tao ganitong uri ng kanyang pamumuhay, anong klaseng krimen ang makikita natin sa もう ating 新聞や sanlibutan. ニュースを見ると本当にもう欲望のままに、生きているので人間がこれほどの罪を犯して悲しい事件を起こしています。 Ito yung makikita natin kahit sa newspaper, makikita natin kung anong nangyari sa ating sanlibutan, kung anong krimen ang nangyayari dahil ito'y bunga ng kalooban ng desire ng mga taong makalaman. しかし私たちクリスチャンは神様の御心の通りの人生を生きていきたいという願いがあります。 However, for us as a Christian, meron tayong wish, o sabihin natin desire, na tayo'y mamuhay at ang kakaiba sa kanila sa pamamagitan natin spiritual na pamumuhay. 皆さん神様を信じてたら神の御心があると信じてますよね。 So of course tayo, once we believe na merong God, yung kalooban ng Diyos ang ating pinaniniwalaan at sinusunod, di po ba? 神様一人一人に御心の人生を持っています。 Dahil alam natin, ang bawat isa sa atin, ang kalooban ng Diyos, ito'y naka-impart at ito'y kailangan nating gampanan sa ating buhay. 神の御心の計画が一人一人にあるんです。 Sa bawat isa, merong plano ang Diyos na ibinahagi na sa atin. もしその通りに生きていったら私たちはこれ以上幸せな、これ以上祝福された人生はありません。 Then, if we will live by the word or by this promise, wala na pong hihigit pa na kasiyahan o pagtatagumpay na makakamta natin sa buhay. 神様の御心 100%、の人生を生きるためにはどうしたらいいんでしょう。 Why? Because yung kalooban ng Diyos, 100% yung pagtatagumpay natin. But, ano ba yung gagawin natin para ito'y ating makamtan, tayo magtagumpay? 聖書はこう言ってます。 Ito yung sinasabi po ng salita ng Diyos. あれ次のスライド。 Next slide, please. ローマ書の12章の2節、有名な御言葉ですけれども、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。 Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Roman 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. ここの中で神様の御心 100% 今生きてるっていう人は手を挙げてみて。 Meron ba ritong narito ngayon na 100% ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Panginoong Diyos? Meron po ba? Taas po natin ating kamay. もし手を挙げたら問題だと思いますけど。 So, kung itataas mo yung kamay, marahil meron tayong kaunting magiging problema. もう神様の御心 100% の人生を生きたいとじゃあ願う人。 So, yun namang tao na nagde-desire, 100% gusto kong sundin yung kalooban ng Panginoon. はい、手を挙げない人も問題ですね。 So, yung hindi magtataas ng kamay, marahil yun yung may problema ng tao. もう神様の人生 100%、御心 100% に変える方法がここに書いてます。 So, dito po nasusulat yung direksyon kung paano 100% tayo mababago at susundin natin yung kalooban ng この御言 Diyos. 葉を一言で簡単に言うならば、 If we will paraphrase, put into one word yung salitang nasusulat dito, いいですか？自分の心を変えるなら
人生が変わるということです。 So ibig sabihin, if we will change our heart, of course, our life also will be changed. 私たちの心を変えるなら、私たちの人生が変わるということです。 If we will, ibig sabihin, Tagalogin natin, kung babaguhin natin ang ating puso, natural, ang ating buhay po ay mababago din. 別の言葉で言うならば、私たちの考え方が私たちの人生を築くということです。 In other words, yung ating pong kaisipan, yun po yung magbibuild ng ating pong buhay. もう一度言いますよ、皆さん。私たちの考え方が私たちの人生を築くということです。 One more time, explain ko ha. Yung ating pong kaisipan o kung anong ating iniisip, yun po yung magsisimulang bumuo ng ating buhay. ね、人は考えた通りに行動しますね。 Bakit? Kasi ang tao kung ano kanyang iniisip, yun po yung kanyang ginagawa. ね、水を飲みたいと思うからコップに手を伸ばすんですよ。 Kasi bigay natin halimbawa, gusto mo kasi uminom ng tubig, naisip mo, kaya kumuha ka ng kapat, muhat ng tubig para ito inumin. ね、あ、水を飲みたいと思って首を絞めたりしたらその人ちょっと Wala namang tao na nag-isip na gusto mong uminom ng tubig, bigla kang pupunta sa sasakalin mo yung isang tao. 考えた通りに行動できない人はどっかちょっと異常があります。 Dahil yung tao na hindi niya nasusunod kung anong kanyang iniisip, may problema po sa taong yon. ね、その人の考えが行動を生み出します。 Dahil ang tao kung anong kanyang naiisip, nagbubunga po yun sa kanyang ginagawa. そして毎日の行動が習慣を生み出します。 Then, ang tao kapag ito'y ginawa niya araw-araw, ito'y magiging natural, pag maging habit na natin, na ginagawa natin sa araw-araw. そして、ね、毎日のその習慣の積み重ねが人生になっていくんです。 Then, yung habit ng tao na kanyang ginagawa araw-araw, ito po yung magpapalap na ito yung magiging pundasyon para ito na yung kanyang pangkaraniwan o magiging kanyang buhay. 習慣を繰り返していくうちに、その人の習慣がその人の人格になってきます。 Dahil yung habit na ginagawa ng tao, ito po yung magiging kanyang karakter na siyang kanyang susundin na at gagawin sa araw-araw. 毎日行っていることの積み重ねが人生を築いていきます。 Dahil yung ginagawa natin araw-araw, yun po yung maging pundasyon na magiging isa na nating buhay. 例えばいつも頭の中でですね、すぐ人のものを妬んだり欲しがったりする、そのような考えをいつも頭の中で持っているとします。 So, for example, ang iniisip mo lagi is yung kainggitan. Kung ano nakikita mo sa ibang tao, yun ang gusto mo rin gawin na naiinggit ka lagi sa kanila. 人のものを盗む人はまず頭の中で人のものを欲しいと思っている人ですね。 So, ito yung mga tao na gusto magnakaw din ng iba. Ito yung mga tao na gusto rin nilang kunin o gusto nilang mapasa kanila yung mga bagay na nakikita nila sa iba. その欲望を抑えられずにいつも、ね、それが習慣となって人のものを盗んでいるとやがて泥棒になります。 Then, kapag ito inisip ng isang tao, kapag ito'y kanyang ginawa na araw-araw, naging habit na niya ito, ano mangyayari sa kanya? Kinukuha niya hindi sa kanya, siya magiging isang magnanakaw. ずっと泥棒で生きていくならやがて最後行き着くところは刑務所です。 So, kung araw-araw niya itong ginagawa, ito'y siya naging isang magnanakaw na later on, saan siya pupunta? Sa kulungan ng kanyang bagsak. あなたの考え方が行動を作り、行動が人生を作るんです。 Dahil yung ating kaisipan, itong gumagawa, nagdidikta para tayo ay gumawa. At kapag ginawa mo ang iyong iniisip, ito'y magiging karakter mo na yun ang magiging iyong buhay. だから聖書は言ってるんですね。神様の心を理解してあなたの心、思いを変えなさい。 So this is the reason why the Bible says na kinakailangan buksan natin ang ating puso, tanggapin natin kung ano sinasabi ng Diyos dahil itong sinasabi niya ang makapagbabago ng ating buhay. みんながやってるから、ね、みんながこういうことを言ってくるから、そういうね、この世のことはどうでもいい。ね、この世と調子を合わせないで、神の御心を考えて自分の心を変えなさいと言ってるんです。 So, hindi natin pwede sabihin na ito kasing ginagawa ng isang tao, kaya kailangan sundin ko rin ko. No, hindi po ang sinasabi na salita ng Diyos is kung ano ang kanyang ginagawa, kanyang kalooban, dapat yun ang kanyang ating isipin at sundin natin. Huwag nating sundin yung iba, but sundin natin ang kanyang kalooban. 神の考え、神の心、どのようにわかるんですか？ So, paano ba natin malalaman yung kaisipan o yung kalooban ng ating Diyos? それは聖書だけです。 Malalaman po natin ito sa pamamagitan po ng salita. 聖書を読むこと以上に神様の考え、神様の心を分かる、他の手段はありません。 So not unless basahin po natin yung salita ng Diyos, hindi po natin malalaman kung ano ba ang nasa puso ng ating Panginoong Diyos. 御言葉が
あなたの心と思いを作り変える力を持っているんです。So there's a power in the word. Na ang power niya is para ma-rebuild, umabago yung ating puso. 神様はヨシアに言われました。 So ito yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Joshua. あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結び、記章として頭の額の上に置きなさい。 Ito yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as a symbol in your hands and bind them in your foreheads. 皆さんユダヤ人の写真見たことありますか？頭にこういう四角い箱が置いてますよね。 Nakita ba ninyo yung picture ng mga Israelites? May nakita tayo parang box na square dito sa kanilang ulo. あそこの中には、神の御言葉が入ってるんですよ。 So doon sa loob ng box na yun, nandun po yung salita ng Diyos, the Word of God. ユダヤ人はもう言われた通りにやりますからね。 So yung mga Israelites, ginawa nila literal kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila. だけど神様が言われたのはそれ以上。あなた方の、手とか頭とかだけではなく、心に私の言葉を刻みつけなさいと言っています。 But the Lord spoke in-explain sa kanila ito, separate po. Ibig sabihin, masigit pa doon sa paglalagay sa kanilang noo. Ang gusto ng Panginoon, yung salita niya, ilagay po natin doon sa ating puso at gawin natin ito araw-araw. 心と、手とか頭とか足とか、全部結び合わさってるんです。 So sinasabi dito yung ulo, yung kamay, o yung ating puso. Ibig sabihin, ito yung magkakaugpong nagko-connecta. 心が手足を動かしてるんですね。 So ibig sabihin, pinapagalaw natin lahat ito using yung ating puso, ang ating kamay, at maging ating isipan. だから心が、あなたの心が変わったならば、御言葉によってあなたの心が変えられたならば、あなたの手足も御言葉によって動くようになります。 Dahil kapag ang ating puso ay nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos, magmula sa ating puso ang ating isip, ganun din ang ating kamay susunod. At ito yung magiging gawin na natin sa araw-araw. 御心に従って動くその行動が私たちの人生を作り変えていく。 Dahil sa pagsunod, kung ano man ang ating laman, ang ating puso, ang ating isip, ang ating ginagawa sa araw-araw, yun po yung magbibuild ng ating mismong buhay. だから御言葉を心に刻むように読んでください。 That's why it's very important na basahin po natin yung salita ng Diyos. Ang purpose nun is maibaon natin ito sa ating puso. 御言葉を読むとき、目で読むんじゃなく、頭で読むんじゃなく、心に入るように読んでください。 So, every time na babasahin natin ang salita ng Diyos, hindi lamang ng ating mata, o hindi lamang natin unawain ng ating isip, but kailangan na ito ay maipasok natin sa ating puso. 心が変われば、行いが変わり、行いが積み重なって人生が変わっていきます。 Because once we change our heart, makikita natin ito ng ating gawa sa pang-araw-araw mababago. Of course, ito yung magre-reflect din sa ating buhay. 御言葉の力、2つ目。御言葉はどんな力を持っているか。Number 2つ two, 目は power. Number two, power of word. 信仰を育てる力です。 So, number two is yung to build our faith. ローマ書の10章の17節。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 Sabi rito sa Romans 10:17, faith comes from the hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. 罪が肉の欲によって、罪が欲によって生まれるように、信仰というのは御言葉によって生まれてきます。 So kung paano lumalago yung kasalanan dahil sa ito'y desire natin, ganun din po yung ating pananampalataya. Lalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. どんな偉大な人もですね、神の御声なしでは信仰を持つことはできません。 So kahit anong pakadakila yung taong yon, not unless na magkaroon siya o marinig niya yung salita ng Diyos, hindi po siya talagang tunay na tatatagulala. アブラハムが信仰を持った時覚えてますか皆さん。 So naalala niyo kung paano nag-build si Abraham sa kanyang faith? 星空に行って空の星を見ていた時に、 Nung tinitignan niya yung kalawakan at nakikita niya yung mga stars sa 神 kalawakan. 様が、アブラハムよ、あなたの子孫はこの星のようになる。その声を聞いたので、彼は信仰を持ちました。 So habang tinitignan niya ito, narinig niya yung salita ng Diyos, nagsalita sa kanyang, iyong mga anak o iyong lahi ay magiging kagaya kung gaano karami ang stars sa kalawakan. マリアはある時、御使いを通して、あなたは聖霊によって男の子を産む、その神の声を聞いたので、
私は少女でも男の子を産むという信仰を持ちました。 So ganun din po si Maria. Alam natin kung paano na-build yung kanyang pananampalataya. Noong nagsalita ang anghel sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. So nung marinig niya ito na kahit siya'y dalaga at wala pa nakasiping sa kanya, naisip niya na magkakaanak siya at ito'y kanyang pinanampalatayaan. ヨシアもですね、このヨルダン川を渡っていきなさい。私がヨルダン川をせき止める。その声を聞いたので、彼はヨルダン川を渡れるという信仰を持ちました。 So the same din also with Joshua. Narinig niya na nagsalita sa kanya ang Panginoong Diyos na siya inutusan, tumawid ka sa ilog na yan at angkinin mo yung lupang nasa unahan niyan. Narinig niya ito kaya siya ay sumampalataya. 皆さん、ね、どんなに強いクリスチャンでも、ね、自分の力で信仰を生むことはできません。 Kahit anong pang tatag, o nakikita natin mga matatag na mga Kristiyano ngayon, hindi tumatag ang kanilang pananampalataya nang wala support ang salita ng Diyos. 神が、ね、語ってくださってその声を聞いたときに信仰が生まれるんです。 Because once a person, marinig niya ang salita ng Diyos mula sa Diyos mismo, that time, saka lang titibay ang kanyang pananampalataya. どのようにして私たちは神の声を聞くことができるんでしょう。 So tayo ba? Paano ba natin maririnig yung boses o tinig ng Panginoong Diyos? ヨハネの14章の26節にこのようにあります。 Sabi dito sa John ヨハネの14章 chapter 14. John chapter 14. Proceed one. Next. Next slide. ここですね。今のヨハネ14章20です。助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。 So sabi sa John 14:26, But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you in all things, and will remind you of everything I have said to you. ね、今まで神の御声を聞いたことがありますか、皆さん。 So meron ba dito sa atin na nakarinig na o narinig na natin ang nagsalita ang Panginoon? ね、もし神の声を聞いたことがないという人がいたら、ここにその、ね、どのように神の声を聞くことができるのか、ね、ここにその、ね、奥義が、秘密が隠されています。 So marahil may iba sa inyo na hindi pa nakakarinig ng salita. Ito yung mystery o yung sekreto kung paano natin maririnig yung salita ng イエス様が Panginoong 言っている Diyos. ことはですね、私たちが心の中に蓄えている御言葉、私があなたに今まで、ね、話してきたその御言葉、その蓄えている御言葉を通して聖霊が語るんだと言ってるんです。 So ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo at para sa atin. Yung salita na na-save na natin sa ating mga puso, ito yung gagamitin ng ating Panginoong Diyos o ng Banal na Espiritu para siya ay magsalita rin para sa atin. 聖霊の働きの一つはですね、私たちに御言葉を思い出させるという働きを持っている。 Yung isang function ng Holy Spirit para sa atin is to remind us, to make us remember kung ano ang salita ng Diyos. Not that one. ロゴスとかレーモとか。さっきちょっと手伝ってくれる。これ、yes, this one. ね、御言葉というのはギリシャ語でロゴスと言います。 Yung word of God in Greek word is logos. ね、私たちはこのロゴスをたくさん読む必要があるんですね。 So, it's very important na basahin natin ng marami ang salita, ang logos. ヨハネの一章ではこのロゴスこそイエス・キリストだと書いてます。 In John chapter 1, in-explain ni John na yung logos is yan yung ating Panginoong だから私 Diyos. たちが毎日この御言葉ロゴスをですね、心に刻みつけて心に蓄えて読んでいきます。 That's why every day ginagawa po natin na yung logos is ating basahin para ito'y ma-impart at ma-save natin sa ating mga puso. その時ですね、ギリシャ語で別の言葉、ね、レーマという呼ばれる、これも言葉という意味ですけども、レーマと呼ばれる言葉があります。 So on the other hand, meron din po salita doon na Hebrew word, yung rema. これは生きている言葉という意味ですね。 So ibig sabihin, ito po yung living word. 読んでいる文字の言葉、ロゴスを読んでいると、ある時レーマが語りかけてくるんですね。ボーンと自分に語ってくるんです。 So ibig pong sabihin, every time na babasahin natin yung logos, yung rema ang magsasalita po naman sa atin. だからもう一度ヨハネの14章26節言ってくれますか。 Ito yung sinasabi doon sa binasa natin na John chapter 14:26. ね、あなたがロゴスをたくさん心に蓄えるなら、聖霊様が霊魔によって、ね、
あなた方に語りかけてくれる。そのロゴスを通して霊魔となって語りかけてくれると言ってます。So ito yung sinasabi na kung gaano karami na logos ang binasa natin, inimpart natin sa ating puso, ganon din po yung rema. Ganon din po karami ang magsasalita o sasabihin niya sa atin. だからもし神様の声を聞きたいんだったら、このロゴスをたくさん心に蓄えることです。 That's why if you desire, if you really wanted to hear the word that the God speaks to you, marami ang basahin dapat natin na logos. このロゴスを通して聖霊様が霊魔によって語ってくれるんです Because ね。 through the logos, the Holy Spirit will speak to us through rema. 私たちもフィリピンに来る前ですね、ある時私が祈っていたら、まだ4ヶ月あると言ってはいけない、4ヶ月あると言ってはいけないと聖霊様の声が聞こえました。 So nung ako ay nasa Japan pa, bago pa kayo pumunta ng Pilipinas, yung Holy Spirit lagi nagsasabi sa akin na huwag mong sabihin na 4 na buwan pa ang natitira para sa harvest. そしたら私はですね、聖霊様が語ってると思って聖書を一生懸命調べたら、ヨハネの4章の35節にその御言葉があったんですね。あなた方まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっている。ね、その御言葉を通して神様はまた語りかけてくださいました。収穫の地に行きなさいということですね。 So ito yung sinasabi niya na naisip ko na sabi ng may sinasabi ang Panginoon sa akin. So binuksan ko sa John 4 verse 35. Nabasa, nasusulat doon na huwag mong sabihin na 4 na buwan pa ang natitira before the harvest. So sa ako lang naisip na ang Panginoon nagsasalita sa akin na pumunta kami dahil yung harvest isa puno na para ito ay aming kunin na. だからこの御言葉に従って収穫の地に出て行った時にフィリピンの扉が開かれてきました。 So that's why through this word, nung marinig ko ito, sinimulan ko na isipan pumunta kami ng Pilipinas at kami ngayon pumunta ng Pilipinas. At that time, saka lang po nabuksan yung pintuan para po sa amin. 私たち祈っていることがありますか皆さん。 So meron kayong mga bagay o prayer topics, di ね、ba? 問題がありますか。 Meron din ba kayong mga problemang pinapanalangin? 私たちが神の声を聞いて、ね、そこに入っていくならば、神の声に従っていくならば、ヨルダン川が開かれていきます。 Because tayo po, kapag tayo nagsimulang manalangin at pumasok tayo sa salita ng Diyos, alam natin ang Panginoon na mismo bubukas ng pinto. Kagaya kung paano niyang hinati yung river ng Jordan. 御言葉が私たちに信仰を与えるんです。 Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pananampalataya sa atin. 神が語られた時に信仰が与えられる。 Dahil the moment na ang Panginoon magsalita sa atin, yun po ang magiging bunga para lumaki ang ating た pananampalataya. くさん御言葉を蓄えてください。 That's why you have to say more Word of God. あなたが蓄えた御言葉を通して神様がたくさん語りかけてください。 Because ang ating Panginoong Diyos ay magsasalita din doon sa mga salita na isinave po natin sa ating puso. はい、3番目、最後ですね。 Finally, the 御 number 言葉の力の最後は、ね、神を知る力です。 the number 3 power of God is the power to know God. ね、神様がどんなお方なのか、ね、どんなことを考えているのか、ね、どんな人なのか、それを知るためには聖書を読む以外ありません。 So for us to know ano ba ang Diyos, sino ba siya, ano ba yung mga bagay-bagay na meron siya, hindi po natin malalaman yun unless talagang basahin natin yung salita ng Diyos. 皆さん、こういう文字見たことありますか？ WWJD。 Nakita niyo ba yung alphabet o letter na WWJD? JD。 JD. WWJD。ね、What would Jesus do ですね。Sabihin, what would Jesus do? ね、もう今日からこれを皆さん合言葉にしましょう。WWJD、What would Jesus do? So this is our parang 合言葉っていうのは何？ password or special word for the day. WWJD. What would Jesus do? イエス様ならどうするっていうことですね。こういう問題の時、イエス様ならどうするんだ？ So ibig sabihin po, kapag tayo ay may problema, ano ba ang ginagawa? O ano bang dapat gawin ng Panginoong Jesus sa atin? 私はね、いつも祈っていたり問題がある時に、ね、イエス様だったらどういうアドバイスをしてくれるだろう。自分がいろいろ考えてなんか質問したイエス様ならなんて答えてくれるだろう。そのように考える時、いつも福音書を読むようにしています。 So ito yung ginagawa ko kapag ako may problema, o kapag bago ako manalangin. Kung ako, ang Panginoong Jesus, ano kayang gagawin niya? So ito po yung nagbibigay sa akin ng pag-aalala para simulan ko yung pagbabasa ng salita ng Diyos. 福音書を読んでいくとですね、この状況の時、この問題の時、この人間関係の時、
イエス様だったらこういうふうに答えてくれる。イエス様だったらこのようにするだろう。それが私に、ねアドバイスが与えられるんですね。Because maalala natin sa gospel kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pag ganitong sitwasyon, alam natin kung anong kanyang sasabihin. Pag ganitong problema, alam natin kung anong kanyang gagawin. So para sa akin, yung salita na naalala ko sa kanyang mga ginawa, ito'y nagbibigay ng advice sa akin. イエス様、あの人がもう憎くてね、もうひどいことして許せません。 So hindi mo pwedeng sabihin na Lord, kasi ganito ginawa niya, hindi ko siya mapapatawad. ね、あなたの敵を愛しなさい。 Anong sinasabi ng Panginoon pag ganong sitwasyon? Love your enemy. ね、もうね、どれだけいろんなことやってあげても何の感謝もしないんです。 So, ano yan, kahit anong gawin ko, anong bigay ko sa taong ito, wala man ako nare-receive ng pasasalamat. ね、損をしても与えなさい。 So, sabi ng Panginoon doon, kahit na malugi ka o kahit mawalan ka, magbigay ka. ね、イエス様もこの仕事もあの仕事もこんなにいっぱいたくさんあってやることがいっぱいあるんです。 So, siguro magko-complain ka sa amo mo, pinapagawa ito lagi pinapagawa sa akin. Ang dami niyang pinapagawa. 疲れてる時、重荷を負ってる時は私のところに来て休みなさい。 Maalala mo yung sinabi ng Panginoon, if you are tired, come. At ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. だけど、ね、あなたが愛をたくさん受けて私の弟子となったら出て行って福音を伝えなさい。 Ang sabi ngayon ng Panginoon sa'yo is tanggapin mo yung aking pag-ibig. Ipaghanda mo yung sarili-salita ng Diyos at ikaw ngayon ay humayo para ibahagi yung salita ng Diyos. 聖書のすべてのページに神様の心と思いが書かれています。 Dahil sa bawat page ng Biblia, ito po yung puso o yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na kung saan dito mo nasusulat. 皆さん、ヨシュアの戦いというのはまさしく神様が導いた戦いでした。 Alam natin na yung war na ginawa ni Joshua, ito po yung war ng ating Panginoong Diyos na siya mismo ang nanguna sa digmaan ngayon. ヨシュアがエリコを攻めた時、どのように神様が言ったでしょうか。 So, alam ba natin, naalala nyo kung ano sinabi ng Panginoong Diyos nung inattack niya yung Jericho? 6日間は、ね、6日間はエリコの周りを1日1回だけ黙って回れ。 So, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, ikutan nyo yung buong walls of Jericho for 6 days na wala kayong ibang ano bang salita o sasabihing boses. しかし7日目は7回回って7回回り終わった時は笛を吹いて大きな声を出しなさい。エリコは崩れると言ったんですね。 But on the 7th day, ang sabi ng Diyos kay Joshua, sa ikapitong araw, umikot kayo ng pang-pitong ikot at sa pang-pitong ikot ninyo, sumigaw kayo ng malakas at babagsak yung walls ng Jericho. このように具体的にアドバイスしてくれたらすごい助かりますね。 So, titignan natin dito yung concrete na advice na ibinigay ng Diyos. Kung ito ibigay sa atin, di ba napakaganda? ね、6日間はあなたのお客さんに1日1回電話しなさい。 So, ibig sabihin, every 6 days, tawagan mo yung customer mo. 7日目は7回電話してみなさい。 So, ibig sabihin, pang-pitong araw, gano'n din ang gawin mo, tawagan mo rin siya ng pang-pitong beses. 最後に大声でね、もうね、騒ぎなさいね。 Dahil panghuli, ang kinin mo na yung ginagawa mo sa kanya, yung gusto mong kunin sa kanya is makakamtan mo もう na. 相手の壁は崩れ落ちるでしょう。 So, siguro yung wall ng iyong kalaban ay babagsak. ね、愛という町を攻めた時があります。 So, naalala natin, nung inatake nila ng Israelites yung Ai, yung ibig sabihin yung lugar ng Ai. 1回目はですね、神の声を聞かずに行ったので大失敗しました。 So, nung inattack nila yung Ai for the first time, wala silang narinig na boses o advice sa Panginoon at natalo sila. 2回目に攻めた時は神様に聞きます。どうしたらいいでしょうか。 Then yung second attack, nagtanong sila sa Panginoon, Lord, ano bang gagawin namin? 敵が攻めてきたら逃げるふりをしなさい。 So, ang sagot ng Panginoon, kapag kayo ay inatake ng kaaway, magpanggap kayo, magkunwari kayo na kayo ay tumatakas. しかし敵の町の後ろに伏兵を隠しておいて、敵が全員出てきたら町を攻め取りなさい。 However, bago kayo tumakas, maglagay kayo ng mga sundalo doon sa likod ng kanilang kampo. At kapag lumabas na yung mga sundalo para kayo habulin, papasukin nyo ngayon yung mga sundalo nyo doon sa kanilang kampo. あなたが好きな人が出たら、ね、押してばっかりじゃいけない。ね、逃げてるふりをしなさい。 So, para din sa atin doon sa mga single, pag nakita mo gusto mo yung babae, gusto mo yung lalaking yun, huwag yung ikaw lagi magpa-impress. Baliktad naman, ikaw ang medyo lumayo sa kanya para siya kunwari ang maghabol sa'yo. 完全に出てきた時捕まえなさい。 So, kapag ka siya perfectly na malapit na sa'yo, saka mo na lang siya もう ngayon. 100% うまくやってる。 100% talagang ikaw ay magtatagumpay. このように神様具体的に言ってくれたらど So れだ the け助かる point でしょう。 here is,
paano kung ang ginagawa ng detalyado o concrete na advice, lagi nating mapagtatagumpayan, di po ba? だけど私たちは神様の声を聞くためにね、私たち完全な神の御声を持っています。 But of course, for us, para marinig natin yung salita ng Diyos, kinakailangan po perfectly mabasa rin po natin yung kanyang salita. ヨシュアは神の声を聞いた人でしたけれど、彼が持っていた聖書っていうのはモーセ五書で、創出レビ民新明記だけです。 So si Joshua, ganoon din po. Although nakarinig siya ng salita ng Diyos, pero yung hawak nila na salita ng Diyos nung time na yon, is yung 5 books lang po. 5 libro lang. ダビデは朝に夕に御言葉を読んでいましたけれども、ね、ダビデが読んでいた聖書というのはヨシュアのその読んでいた5書に2つ足した、ね、それは詩式とルツキを足しただけの7つだけの聖書です。 So si David, ganoon din po. Yung nag-guide sa kanya na salita ng Diyos is 7 lang. Yun po yung Judges at saka yung Ruth. Yun lang yung books o sabihin natin salita ng Diyos na nasa kanya. イエス様の時代、バプテスマのヨハネが読んでいた聖書というのは旧約聖書だけです。 Nung time nila baptismo, yung panahon na ating Panginoong Jesus, ang hawak lang nila na Biblia noon is yung Old Testament lang. しかし私たちはですね、神の御子が直接神を解き明かした完全な御言葉を持っています。 However, in our generation, ito po yung perfect na salita ng Diyos na kumpletong ibinigay na sa atin sa mamagitan mismo ng anak ng Diyos. これ以上に神の心を知ることができるものは他にありません。 So aside from this book, wala na pong iba pang mga paraan para alamin po natin yung kalooban o yung puso ng ating dakilang Diyos. じゃあ最後にですね、今日のチャレンジ。 And finally, for our challenge today, じゃあこれを皆さんで一緒に読みましょう。ヨシア記1章の8節を一緒に okay, 読みましょう。 basahin po natin sabay-sabay sa Joshua chapter 1 verse 8. はい、1、2、3。この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためで、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヨシュアが約束の地を所有する、その、唯一の条件は御言葉を愛し行うことです。 So for Joshua, para maklaim niya o makuha niya mismo yung promised land, isa lang pong kondisyon na pinigay ng Panginoon. Yun po yung mahalin mo yung kanyang salita o salita ng Diyos at ito yung gawin. 今言ったように神様の言葉が語られてその通りに行うならヨシュアは負けることがありませんでした。 So ito yung point niya na kung ano ang sinabi ng Diyos at gawin niya ito as is, ibig sabihin wala siyang pagkatalo, kundi lahat ng laban ay kanya mapagtatagumpay. 私たちにも神様から約束とそして御心が与えられています。 So for us also, it's already given by God. Yung kanyang pangako ay kanya nang ibinigay sa atin. それを自分たちのものとするために、そして自分たちが本当に成功し繁栄するためには、この御言葉を愛し行う必要があります。 So for us, para maging sariling atin, yung kalooban ng Diyos, kailangan natin itong tanggapin at ito'y ating gawin sa pang-araw-araw nating buhay upang tayo ay maging matagumpay. 今日皆さんにチャレンジしたいのはですね、本当に成熟したデボーションを、今年1年間で身につけるということです。 So yung challenge na gusto kong gawin sa inyo is kayo'y maging matured sa ating devotional na pamumuhay at ito'y ating mai-apply sa pang-araw-araw sa loob ng taong ito. ここに後ろの方にですね、緑色の本を用意しました。小冊子というかブックレットを用意しました。 So sa likod po, kulay green, meron pong maliit na booklet doon na pwede nating kunin later. 以前ですね、PJC Facebook をやって毎日御言葉やるようにしたんですけど、誰もあまりやらなかったので、そのやめてしまいましたけれども。 So before meron po kasi tayong PJC Facebook. So ngayon parang nakakalimutan na natin gamitin yung ここの中にですね、デボーションのやり方を詳しく書いてます。 So dito po, detail, nakasulat po dito kung anong gagawin natin para sa devotion. 毎朝皆さんこれね15分でいいのでこれにチャレンジしてください。 So meron tong ilang mga challenge dito na dapat araw-araw ito'y ating gawin. その日一日ね生きていくための今日一日生きていくための御言葉を見つけるためです。 So, para matanggap natin kung today, ano bang kinakailangan na salita natin kunin at gawin? まずね、御言葉を読む前に祈って、神様、今日必要な御言葉を私に語ってくださいと祈って、そこから始めてください。 But of course, before you start with the devotional book, mag-pray ka muna sa Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Ano ba yung bibigay mo salita sa akin sa araw na ito?
magsalita ka para ako'y lumagos. そして2、3回ね、御言葉を読むんですね。 Then 2 to 3 times, basahin mo paulit-ulit yung salitang yun. そして読むだけじゃ私たち心に刻むことができません。やはりですね、書いて覚える必要があります。 Then it's not enough para lang po ito basahin. Ibig po sabihin, pag binasa natin, ito'y himayin natin, isulat natin, ito'y kailangan ma-memorize natin. そのためにですね、ここに聖書の新約聖書と旧約聖書のマークシートをここに用意しましたので、自分が読んだところをチェックできるようになっています。 So for that, meron po sa next page, nilagay ko dito lahat ng Bible chapter magmula sa luma hanggang sa bago. I-check nyo na lang po kung alin doon yung nabasa na ninyo. ここで、ね、聖書は全部で66の書物でできてますけども、 So yung Bible kasi is composed of 66 books. そして1190章、トータルで1190章あります。 1190. だからそれを365日で割ると大体 3.23 ぐらいなんですね。 3.3 ぐらいですね。 So kung i-divide natin into 300 in 1 year, 365 days 365 days, divide i-divide mo yun. 1日 3.2 とか3ですね。 3 point. だから1日4章読むと1年間で聖書全部読めます。 So siguro mga 4 na chapter. So ibig sabihin kung babasahin mo 4 na chapter every day in 1 year, matatapos mo na po yung isang buong 1日1章だと、3年とちょっとかかります。 So kung isang chapter lang basahin mo araw-araw, abutin siguro mga 3 taon, 4 na taon. 私たちの、ね、今年の目標は足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなるですから、ことごとく全ての箇所を読むことが必要だと思いますね。 So ang ating target kasi o goal natin for this year is yung bawat lugar na apakan na yung paa ay mapapasayo. Ibig sabihin individual mapapasayo yun. So kinakailangan mabasa mo rin sa loob ng isang taon ang bawat talata ng sulat sa そして私ここね、色分けしたんですけども、旧約聖書の紫の部分はこれは歴史の書物です。 So meron siyang parang color coding na nakilagay ko dito. Yung color violet は歴史の ibig sabihin ito po yung history, book ng history. そして緑 History 色 pala ng Bible. 緑色は詩ですね、ポエムとか。 Yung green is itong mga poem parang series. そしてこの赤色、小豆色みたい Then な、 yung red, これが預言の書です。 this is for the prophecy of the prophets. 新約聖書は、ね、また紫色が歴史の書、緑色が手紙、そして赤色が、預言の書ですね。 So ganun din po sa New Testament, yun pong violet, yun po yung history. Makikita din natin dito yung prophetic words pagdating dito sa green. At saka yung red, yun po yung kanilang pang-araw-araw. だからもし1日4章読んで1年間で全部読みたいっていう人はですね、私の、アドバイス。 So meron akong advice kung meron dito sa inyo na gusto nyo at least 4 chapters a year para matapos mo yung Bible in 1 year. 新約聖書を1章読みます。1日1章。 So, yung New Testament, araw-araw, isang chapter ang basahin mo. そして旧約聖書を、ね、紫から1個、緑から1個、赤から1個読んでいくと、ちょうどバランスよく飽きずに読めると思います。 So, pagdating sa Old Testament naman, basahin mo yung isang violet, isang green, at saka isang pula araw-araw. So, ibig sabihin balance, 4 na chapter ang mababasa mo sa isang araw. 朝は忙しいと思いますので、朝はですね、新約聖書を短くですね、1章でなくてもいいので、それを 1,2 回読んで、そして心に留まったところを書き留めて、それを覚えてください。 So, marahil, busy rin kayo araw-araw, hindi nyo na nababasa ito ng diretso. So, gawin nyo, mag-start ka sa New Testament, piliin mo yung talata doon na mahalaga para sa'yo, ulit-ulitin mo yung basahin, isulat mo, hanggang sa ito'y maalala mo. そしたら今度はそれを自分に当てはめていきます。ね、自分がこの御言葉を今日一日生きるにはどうしたらいいのか、神様は何を語りかけているのか、そして私には何ができるのか、そのように自分に当てはめていきますね。 Then what you're going to do is, try mo na i-apply kung ano yung binasa mo na yon. Pag-pray mo na, paano mo ba magagawa o paano may i-apply yung talatang yon sa araw na yon. そして最後に、ね、神様を賛美し、礼拝し、そしてもし時間が許せば、神の声を聞くために、ね、黙って静まり、神の御声を待つ、そのような時間を
作ってください。 Then finally, after na magawa mo ito, magbigay ka ng time yung pag-worship mo kay God. Pasalamat ka sa Kanya, pumuri ka sa Kanya. Then, pakinggan mo siya o itanong mo kung ano bang gagawin, ano sasabihin niya sa araw na ito. Parang dalawa lang kayo nag-uusap pagkatapos mo basahin yung salat. そして一番大切なことはですね、この今日与えられた御言葉が、ね、神から与えられた御言葉だと信じて、その御言葉を今日一日行うということです。 Then the most important point here is yung talatang nabasa mo, tanim mo sa isip sa puso mo na ito'y talata o salita ng Diyos para sa iyo. At isipin mo na, paano mo may apply o gagawin yung talatang yon sa araw na yon. 朝一節でもいいので与えられた御言葉を一日中思い巡らし、その御言葉を行うということです。 Sa isang araw, kahit isang verse lang ang mabasa mo, isipin mo na yung verse na ito, saan mo ito dapat magamit at kung paano mo ito may apply sa bawat aspeto na iyong buhay sa araw na yon. 心に刻みつければ心が変わり、心が変われば行いが変わり、そして御言葉を行っていくなら、それが人生を築き上げていきます。 Dahil if you will inscribe, i-apply mo yun, ilagay mo sa puso mo yung word na yun, the more na ito'y ginagawa mo sa araw-araw, ganoon din po magre-reflect. Dahil susundin mo kung anong binasa mo at ilagay mo sa iyong puso, apply mo ito sa pang-araw-araw buhay para lumago at mag-i-establish yung iyong buhay. じゃあ今年1年間ですね、この聖書の中に私たちは本当にヨシアのように入っていって、ことごとく私たちの足の裏で御言葉を踏んでいきましょう。 So ang gagawin natin sa loob ng gaya ng ginawa ni Joshua, na kung ano ang talata o salitang nilagay ng Panginoon sa Biblia, yun ang ating susundin na sa araw-araw nating buhay sa loob ng isang taon nito, kung ano ating nabasa, yung ating gagawin. Dahil ang pinangako ay sa bawat lugar na ating aapakan, yun po ay magiging sa atin. 読んで行った御言葉が自分たちのものになります。 So in other words, sa bawat talatang ating mabasa, ito'y ating gagawin. Gagawin, i-apply sa ating buhay dahil ito'y mapapa sa atin. 読んで行った御言葉が私たちのものになります。 Because yung salita at talata na ating binasa at ito'y ating ginawa, ito po ay magiging atin. すべての約束を自分たちのものにしましょう。 So let us kunin natin lahat yung ipinangako ng Diyos para sa atin dahil ito'y para sa bawat isa sa atin. これが 100% 神の御心の人生を行う秘訣。 So this is the person na kung saan kalooban din ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. じゃあ最後にもう一度ヨシアの1章の3節をみんなで読んで、 Okay, so finally basahin po natin ulit yung talata na 今年 nasusulat の doon sa 目標の Joshua. 御言葉の新明記11章24節と同じような御言 So 葉 this is the same word na nasusulat sa Deuteronomy chapter 11 verse 24. そっちしかない。 Basahin po natin sa Okay. Joshua じゃ chapter あこれ 1. を読みましょう。 Ito na lang daw, ito na lang. いやいいです。新明記11章24節。 Deuteronomy 11:24. 3、はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。ね、私たちがことごとく、ね、この聖書を読みを行っていくならば私たちのものになります。 So ibig sabihin, kapag binasa natin lahat ng salita ng Diyos, ito yung nilagay natin sa ating puso. Kung ano pinangako doon, yan po yung mapapasa. じゃあどうぞお立ちください。 Okay, tayo po tumayo. ですね、ちょっと補足ですけど、毎週メッセージで語る御言葉をこれから印刷して1枚ずつ週報とともに配りたいと思いますので、これをなくさないようにしてください。 So yung message na ibibigay ko every Sunday, i-print ko yun at ilalagay din dito. So please keep that up booklet. もう仕事の時も車で運転する時もこれを持ってね、1個覚える。ね、運転しながら覚えていくとだんだん心の中に御言葉が蓄えられていると思い So ま ang す。 purpose doon is para araw-araw matanda natin. Saan ka man pumaroon, sa oras ka man na trabaho, nagdadrive ka man, unti-unti mong basahin ito sa araw-araw. Maalala at matatandaan mo rin yung salita ng Diyos. 今日のメッセージもここに、6つ6個ね御言葉をプリントして入れてますので、どうぞ皆さん今週これを心に刻んでください。 So for today's message, yung 6 verses o yung chapter na nilagay natin dito is nandito na. So araw-araw basahin po natin ito. じゃあお祈りしましょう。 Tayo po'y mananalangin.
じゃあ一緒に心を合わせてお祈りしたいと思います。 Tayo po'y mananalangin, pag-isahin po natin ating mga puso. ハレルヤ、愛する主よ、今日の日を感謝します。 Hallelujah, minamahal naming Diyos, kami nagpapasalamat sa araw na ito. 私たちはパンだけで生きるのではなく、またお金に頼って生きているのでもなく、あなたの御言葉によって生かされています。 Tunay nga po Diyos, kami hindi nabubuhay lamang sa tinapay, hindi rin kami nabubuhay lamang sa salapi, but kami nabubuhay sa inyong salita. あなたが御言葉で私に不可能がないと言っているのであれば、あなたに不可能は決してありません。 Tunay nga o Diyos, gaya ng iyong salita, wala pong imposible sa inyo. Kaya sa inyong salita, kapag ito'y aming kinamtan, tunay nga po na ito'y magaganap sa amin. 私たちがどんな願いでも神に祈るならば、それを聞かれていると聖書が書いているならば、その通りになります。 So gaya ng iyong pinangako sa inyong salita, ng bawat bagay na aming hilingin sa inyo, ito'y ibibigay niyo sa amin, ito'y aming makakamtan. ヨルダン川に一歩踏み出すならば川が分かれると書いているならば、私たちが一歩踏み出すならば私たちの問題が開かれていきます。 So nasusulat po sa inyong salita ng ilog ng Jordan ay nabuksan, ito'y nahati. Ano patuyo ang daan na dinaanan yung mga tao. Ganun po sa aming buhay. Ano mang problema ang aming kinakaharap ngayon, kapag kami tunay na paratay, bubuksan niyo ang pintuan, ito'y mahahati na kami dadaan. 私たちが御言葉によって生きる人に作り変えてください。 Dalangin namin o Diyos that you will recreate us, rebuild us, kagaya ng inyo, pamusundan namin ang inyong kalooban. 心に御言葉を蓄えるのは私たちの責任です。そしてあなたが心を変えてくださいます。 So it is our responsibility, Lord, to save your word in our heart at kami inyong babaguhin na ayon sa inyong kalooban. 御言葉によって私たちを作り変え、私たちの人生を築いてください。 Dalangin namin o Diyos na nawa, baguhin niyo po ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita na aming ipapasok sa aming puso. 私たちがヨシュアの軍団のように御言葉を愛し、御言葉を行う軍団として、この世で本当に神の国を勝ち取っていくことができますよ。 Tulungan din po ninyo kami, kagaya ng mga tauhan at sabihin na nating sundalo ni Joshua, ng bawat isa ay nagmamahal sa iyong salita at iyong salita ay aming sinusundan at ginagampanan sa araw-araw. 今週1週間、あなたの御言葉によって生きていくことができますよ。 Then help us, Lord, that we will be able to live according to your word throughout this week. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 We pray this to you, Lord, in Jesus' name we pray. アメン。 Amen. それでは God bless you を一緒に歌いたいと思います。God bless
の皆を褒めたたえます。 Hallelujah, minamahal namin Diyos. Tunay nga Diyos ang iyong pangalan ay aming pinupuri. あなたの恵みと祝福がいつも私たちと共にあることを感謝します。 Kami nagpapasalamat o Diyos na nanatili sa amin ang inyong pag-ibig. Ganun din Lord ang inyong biyaya at pagpapala. 私たちはあなたの心を知るその御言葉を持っています。 Dalangin namin o Diyos na nawa patuloy sa aming puso, malaman namin ang iyong kalooban sa aming buhay. 昼も夜もこれを口ずさみ、あなたの御言葉を愛するものへと作り変えてください。 Then baguhin niyo Diyos na nawa kami maging isang bagong tao na nawa. Araw-araw, we will praise your word. Ito'y aming babanggitin at amin ikaw pupurihin. あなたを愛し、あなたの御言葉を愛し、そして御言葉を行うものへと作り変えてください。 Lord, reveal us also, Lord, change us that we'll be able to love your word. Even Lord, that ikaw, tunay nga po na ikaw ay aming mahalin sa araw-araw naming buhay. 今週も父、御子、聖霊が共に私たちといて、そして私たちの人生を作り変えり、あなたの御心を行わせてくださいますように。 Tulungan niyo rin kami na nawa sa buong linggong ito. Mabago niyo po kami ng aming mga puso may kaugman ng inyong puso. Sundin namin ang kalooban ninyo at ang iyong Espiritu Santo siyang gumagabay sa amin sa loob ng linggong ito. 尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 Aming samot dalangin o Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. アメン。 Amen. じゃあ、隣の人に God bless you という挨拶をして座ってください。 God bless you. Please greet your neighbor and God bless you. パスタシン素晴らしいメッセージありがとうございました。Thank you for the wonderful message. そうですよね、なんかこう朝、御言葉を読んで、あ、これを今日一日なんか実践しようと思っても、なんか仕事してるとすぐ忘れちゃうんです。Sometimes when I read the Bible verse and I think like I want to act, but sometimes I forget during while I'm in the company. なんかユダヤ人は御言葉を手に巻きつけて額に置いたって言ってますから、僕も中に書いて、なんかオフィスのどっかに毎日こう御言葉書いてどっか置いておこうかなとちょっと今日思いました。Jews, they put the verse on their list and on their focus, so I'm planning to like, bring some verse to the company. じゃあ、献金に行きたいと思いますけど、So, 対戦はリーさん、はい、じゃあお願いします。お祈りだけでも。